Ang mga resibong nakalat ngayong hapon. Ang inaakala sanang happily ever after, tila naging isang tragic reality forever. Ang isang Nigerian national kasing naninirahan dito sa Pilipinas, sangkot sa sextortion o ang pangingikil ng pera kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang maseselang larawan at videos. Ang kanyang biktima, ang kanya mismong dating nobya. At kung akala nyo'y that's all folks na, there's more pa. Ang Nigeria National, may iba pa palang tinatrabaho. Si Bantay, for sale? Pero hindi na siya buhay, pinarte-parte na at ibinebenta bilang lutong putaki pa, de lechon o pira-piraso. Take your pick nga raw, whole leg, thigh or feet. Ay, ilang aso po yan? Ba't Isa lang po iyan. isa lang po, pero walo ang paa? Positive. Baba na. Ang maaksyong paghuli sa mga kumakatay kay Bantay, abangan mamaya! Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hilaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nangingikil di umano ang isang Nigerian national sa Pinay niyang kasintahan kapag hindi raw ito nagbigay ng pera, ikakalat niya ang masesera nilang larawan at video. Pero hindi lang yun, sangkot din daw sa isang scam si Kuya. Aba, sextortionist na, scammer pa! November 2023 nang makilala ni alias Andrea, 40 anyos, si Nicolas Obidigwe, isang Nigerian national na naninirahan sa Pilipinas. Paano kayo naging magkasintahan nitong akusado? Pagka nag-i-e-bike ako, parang meron na ako nakikitang, ay may naglilipat. Hanggang sa pinakilala na lang siya sa akin nung mga kakilala ko rin. Nung una, nagbabanding-banding kami hanggang sa dumating na sa punto na naging official. Ang kanilang relasyon naging ikangay smooth as sailing, pero di nagtagal, dumaan sa rough patch ang kanilang pagsasama. Minsan, hindi nyo inisip na gagawa ng masama ito sa inyo? Hindi po kasi nung una okay naman po yung samahan namin. Aha. Sa pagtagal ng panahon, syempre lalabas yung tunay na kulay. Dumating sa puntong si Nicholas, marami na raw kinakausap na iba't ibang babae. Huwag daw akong magagalit kapag meron ako nakita na meron siyang kachat na iba. Hanggang sa nagbunga ang kanilang pagsasama, pero si Nicholas ayaw maging daddy. Ano po rin naging reaksyon nitong tao? Nagagalit po siya sa akin. Bakit to? Kasi ang naging usapan namin, hindi walang bata. Sinisisi nga po kung bakit ako nabuntis. Sabi niya, you put that on yourself. Dala raw ng labis na stress, nakunan si Andrea sa kanyang dinadala. Gaano kasakit ito? Sobrang sakit po kasi wala siyang pakialam dun sa bata. Parang dumi lang yung bata na lalabas. Dun po lalong nag-trigger po yung depression. Yes, ma'am. Masakit po kasi anak ko yun. Kalbaryo ang sinapit ni Andrea sa kanyang dating nobyo na isang Nigerian national matapos makunan sa kanyang ipinagbubuntis. Nagdesisyon si Andrea na makipaghiwalay na sa kanyang foreigner boyfriend, pero imbis na ibigay ni Nicholas ang kalayaan ni Andrea, nagsimulang hut-hutan ni Nicholas si Andrea kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang maseselang larawan at videos. Nako Andrea, naloko na! Ano po ang nagtulak sa inyo para ho i-report ito sa mga otoridad? Sabi niya meron daw siyang mga videos. Meron ho ba kayong alam na private videos ninyo na hawak niya? Yun po yung hindi ko alam kasi yun po yung pinaniniwalaan ko. Kumbaga patong-patong na po yung mga emotional blackmail na ginagawa niya po sa akin. Wala nang sinayang na oras si Andrea at agad idinlog sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division, ang kanyang reklamo. Chief, unang-una, paano niyo ho nalaman itong kaso na ito? Sa kwento ng ating complainant, tinitreaten siya nung kanyang ex-boyfriend na Nigerian na i-expose nito yung
kanilang intimate activity. As insisted by the Nigerian, nagbigay ang ating complainant ng certain amount. August 30, 2024, ikinasa na ang isang entrapment operation para madakip ang dating boyfriend ni Andrea. Nung nalaman namin na may schedule na sila, kung saan ang meet up, kung saan ang bigayan, yun yung date na yun, in-schedule din namin yung entrapment operation namin. Kasama ang resibo, bumiyahe ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Division patungong Imus, Cavite. Sa subdivision na ito, 2 Nigerian nationals ang kanilang dinatnan. Posas! Put your hands on your head! Put your hands on your head! Posas! They're the operatives of the National Bureau of Investigation, Cybercrime Division. You are under arrest. Si Nicolas at ang ilang mga kasamahan nito sangkot din daw sa pang-i-scam ng maraming Pilipino. Meron kaming pinuntahan na faith healer. Doon niya inamin na, babe, ang duming scam. Nang imbestigahan ng NBI, napag-alamang sangkot di umano si Nicolas sa tinatawag na 419 scam na sinimulan ng isang grupo na Yahoo Boys. Ang inaakala sanang happily ever after, tila naging isang tragic reality forever. Ang isang Nigerian national kasing naninirahan dito sa Pilipinas, sangkot sa sextortion o ang pangingikil ng pera kapalit na hindi nito ipagkakalat ang kanilang masiselang larawan at videos. Ang kanyang biktima, ang kanya mismong dating nobya. Nang imbestigahan ng NBI, napag-alamang sangkot di umano si Nicolas sa tinatawag na 419 scam. Kung naalala nyo, common ito na modo sa Pilipinas. Kunyari, Navy officer. Opo. Yung inassume ng ating perpetrator. At sabi ng perpetrator natin, meron akong isang malaking bag puno ng pera. Na-stack sa customs kasi marami ang processes na kailangan bayaran. Since kulang ako ngayon, baka ikaw, honey, pwede mo munang bayaran pansamantala. Matibay ba ebidensya para i-link itong 2 Nigerian sa scam na yan? Yung element ng creation ng fake account, nandoon. Yung element ng how to build an emotional attachment with the victim, nandoon. Yung element ng how to fabricate stories Opo. in order to solicit more money from the victims, nandoon din. Okay. Itong love scam, romance scam, 419 scam, ito naman yung ipoprocess natin through regular filing. Stand up, stand up. This is the marked money and you have received this because you were asking money from your victim who has complained in our office. Which victim? The victim is your former girlfriend. I never asked her any money. Mariing itinanggi ng mga nahuling suspect ang inireklamong extortion ni Andrea. I wonder why she's framing all these things. She is saying that you were threatening I'm her. not threatening her. Itinanggi rin ni Nicolas ang naging relasyon nila ni Andrea. Nothing happened between you two. Nothing, not a relationship whatsoever. No relationship. No Pero nang talungin tungkol sa pagbubuntis ni Andrea, Are you aware that she had a miscarriage with her child? Not discouraged. She removed the child according to her. matapos pabulaanan ang relasyon nila ni Andrea noon, ibinunyag ng kaibigan ni Nicolas ang katotohanan. So you're aware that they have a relationship before? Yeah. Are you saying that the woman before that came here that have a relationship? Yeah, it is But- girlfriend before. Naku, nilaglag ka na ng bestie mo, Koya! Dinala sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, Cybercrime Division o NBI-CCD ang dalawang Nigerian nationals. Muli silang kinapanayam ng resibo sa loob ng tanggapan. I'm a student. I came to study masters. I want to do my masters. Our business, I'm into real estate. Anong business po ba talaga yan, mga sir? Itinatanggi rin ng dalawa ang pagkakasangkot sa sinasabing scam. We're informed that you've been part of a scam. Is that true? No. You never part of a scam. Pero ayon naman kay Andrea, Hindi po sila estudyante, hindi po sila business owners. Nasa ng mga class card kung estudyante siya. kasalukuyan silang nakaharap sa mga kasong robbery, extortion, grave coercion, violation of RA 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children in relation to RA 10175 or the Anti-Cybercrime Law. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaaring maharap sa 10 taon hanggang 40 taong pagkakakulong ang mga akusado.
Patuloy pa rin ang gagawing investigasyon sa mga kasong di umano'y kinasasangkutan ng dalawa. Ito ba'y sisipahin ka agad palabas ng bansa? Meron kaming protocol na kapag foreigner yung involved, i-turn over namin sa immigration after ng process rito yung kaso niya. Aha. And then yung immigration naman, since dahil may kaso siya, definitely that's an obvious form of being an undesirable alien. Aha. Tatapon na siya sa kanilang kung saan man siya nanggaling. Matapos maaresto ang dating nobyo, malalagay na rin daw sa tahimik ang isip ni Andrea. Sana'y magsilbi raw itong aral sa mga kapwa Pilipina na maging maingat sa papasuking relasyon, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Naamoy ng mga otoridad ang iligal na kalakaran ng pagbebenta ng di umano'y karne ng aso sa Bulacan at Rizal. Dahil dito, mabilis na kumilos sa mga otoridad kasama ang resibo para mahuli ang mga suspect dahil bantay left the room. Ilong, paa, balahibo, tenga, mata. Ilan lang ito sa mga parte ng aso na for sale sa Rizal. Sa Bulacan naman, litsong aso raw ang specialty ng isang grupo ng mga lalaki. Yan ang mga sumbong na natanggap ng Animal Welfare Group na Animal Kingdom Foundation. Patungkol po dito sa operation sa Bulacan, ito ho ay may informant. Paano ho nakarating sa inyo? So, na-receive po namin yung specific information na yan sa amin pong hotline. At meron nga daw pong nangangatay ng aso dyan at namimili. Kaya naman po, nagpadala na kami kaagad ng tao para mag-validate. Positive po talaga. Napakasakit sa dibdib. Kaya naman itong buwan ng Enero, nagtungo ang CIDG Bulacan Animal Kingdom Foundation at resibo sa isang mabukid na lugar sa Barangay Bambang, Bulacan. Sa unang tingin, parang normal lang ang paligid pero napasukin ng mga pulis ang likod bahay. Dito na tumambad sa kanilang isang asong katatapos lang litsunin at nakasabit pa sa puno. Kayong dalawa nagtatay ito. Pinakatay ko sa Sa kabilang bahay naman, may mga iyak na nakaagaw ng atensyon ng mga operatiba. Tumambad ang mga nakasakong aso na gumagalaw at umiiyak pa. Dahil caught in the act kayo mga sir, sa presinto na kayo tumakol. Magpaliwanag! Ilang aso sumatotal, attorney, ang na-recover, ang na-rescue? Ilan ang buhay at ilan ang patay? Unfortunately for that case, sir, isang patay na aso po yan ang ating na-recover dyan. Aha. No? Sa kaso ho ng mga asong na ililigtas, saan nyo po ito dinadala? Dinadala po natin ang mga asong naliligtas sa ating Rescue and Rehabilitation Center sa Capas Tarlac po ito. Nakaharap ang dalawang lalaki sa kasong violation of RA 8485 as amended by RA 10631 o ang Animal Welfare Act. Alam naman daw nila na bawal ang pumatay ng aso. Nakikita na lang po sir dahil po ng hirap nga po ang buhay sa lugar. Ang alam po namin, doon kami nakikita na meron man lang mapambili ng bigas. Kaya nga po pinatos ko na rin. Wala po kasi ako alam niya, yung nasama lang po ko. Pero ang trabaho talaga construction. May nagawa tao. Kasalukuyang nakapagpiansa ang dalawang suspect pero patuloy pa rin ang paglilitis sa kanilang mga kaso. Dumako ho tayo doon sa operation na sinagawa ninyo sa bayan naman ng Morong sa Rizal. Ang sistema po nito sa Morong, ulam po yan. Aha. Ulam at saka pag minsan fresh. Dahil sa mga natanggap na report, sunod na pinuntahan ng mga operatiba ng CIDG Rizal at ng Animal Kingdom Foundation ang isang kainan sa Morong Rizal para magsagawa ng test buy. Nanay, makakuha ko ng puso. Ha? Gagamitin ko convert to yun. Ay, kailan ka kukuha ng pa? Hindi, buo. Bawang katay. Abo ba nga? Aso nga. Isang hinihinalang ulo ng aso ang nabili ng mga otoridad nang ipasuri sa National Meat Inspection Service o NMIS. Kumpirmado, ulo nga ng aso ang nabili sa isinagawang test buy ng mga otoridad. Kaya naman itong July 23, 2024, kasama pa rin ang resibo. Ikinasa na ng mga otoridad at Animal Kingdom Foundation ng entrapment operation. Pagdating sa lugar, bumaba ang dalawang asset na siyang bibili kuno ng karne ng aso. Maya-maya pa, isang tawag ang natanggap ng mga pulis. Hudyat para matiglo ang mga suspect. Positive. Gawin na. Pagdating sa bahay, nadatnan nila sa isang mesa ang iba't ibang parte ng aso na chinap-chop na.
Nang buksan ang isang plastic, tumambad sa kanila ang 8 pirasong paa ng aso. Pero ang ginang, nais pa yatang lumusot. Iisa lang daw ang asong kanilang kinatay, kahit na 8 paa ang nakalatag sa mesa. Mutant aso po ba? Yarn? Ay, ilang aso po yan? Isa lang po yan. Isa lang po, pero 8 ang paa. Ay, ano po ito, parang po sandali pa, pero isa lang po yan. Isang na po ulo. Ina-arrest namin kayo sa paglabag sa RA 10631 po. Kayo po ay may karapatan malayin kulang ibo. Matapos mabasakan ang kanilang mga karapatan, ang misis may kakaibang request. Asawa na lang daw niya ang arestuhin at ikulong. La! Anyari po sa for better or for worse ng inyong samahan. Asawa ko na lang po, sir. Wala po na kayo sa amin sa opisina. Ano po? Awa na mga po. Mag-awa nila kung may sakit sa puso, sir. Dinala ang 2 suspect sa custodial facility ng CIDG Rizal PFU. Nakakarap ang 2 ginang sa kasong paglabag sa RA 10631 o ang Animal Welfare Act. Makakala ho nila magaang lang ang parusa dyan. Ano ho ba ang parusa? Hindi po ito magaan, ano? Kung namatay po yung aso dahil sa dog meat trade na ginawa nila, pwede po sila, at maramihan ito, no? 3 or more dogs, pwede po silang tawagin mga sindikato. Oho. Kaya up to 3 years, pwede po silang makulong. Oho. At 250,000 pesos po ang penalty dyan. Okay. Kung sila po ay makonvict. Sa kasalukuyan, nakapagpiyansa na rin ang 2 suspect pero patuloy rin ang pagdinig sa kaso. Makalipas ang mahigit 3 buwan, binisita ng resibo ang Animal Kingdom Foundation Sanctuary sa Capas, Tarlac para makita ang kondisyon ng mga asong nasa gip mula sa mga leksiyonero ng Bulacan. Nakapag-rescue po tayo ng 4 na dogs sa Barangay Bambang, Bulacan, Bulacan. Ngayon po, kasama natin yung 3, si Bambam, si Bart, and si Berry. Pinerform na rin natin yung mga basic na intake protocols. Kinumpleto na natin yung mga vaccines. Makikitang nasa maayos at masigla na silang kalagayan at naghihintay ng pamilya magbibigay sa kanila ng nararapat na pagmamahal at kalinga. Bakit ho ba ipinagbabawal ang pagkain ng karne ng aso po? So public health po ang issue dito. Pangalawa po, ito po ay mga aso. Sila po ay hindi mga pagkain or food animals. Sila po ay companion animals, man's best friend. Sila ay ating mga pamilya or members of the family. Kaligtasan ang tanging hangad ng mga otoridad sa bawat pagtiklo sa mga sangkot sa pagkakarne ng mga aso. Walang tatangkilik kung walang magtitinda. Nariyan ang ngipin ng batas para masigurong ligtas ang mga itinuturing ng miyembro ng maraming tahanan. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulong. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Subangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.